Noong unang panahon, mayroong Sa magandang kinabukasan, UCA, sama-sama, buhay ay naging makabuluhan. Sa UCA ka na. Sa UCA ka na. Here in UCA, we're happy every day. We meet new friends to laugh, learn, and play. Schoolmates and classmates smile so bright. Teachers and staff teach us with love and care. UCA, the school that cares for you. UCA teaches us the love of God. UCA helps us learn and grow. UCA is the best we know. Here in UCA, events are made for everyone to enjoy. We sing, dance, and act, talents that we never show. UCA provides a ways for us to show these talents. We hide, but now we show with confidence and joy. UCA, the school that cares for you. UCA teaches us the love of God. UCA helps us learn and grow. UCA is the best we know. UCA feels like home, so bright and warm. We now know the school that's best for us. We learn to love, we learn to care. We love our school beyond compare. The school that cares for you. UCA teaches us the love of God. UCA helps us learn and grow. UCA is the best we know. The school that cares for you. UCA teaches us the love of God. UCA helps us learn and grow. UCA is the best we know. UCA, we love our school in every way. UCA, we love our school in every way. Sa pagising sa umaga, puso'y puno ng tuwa't saya. Hagbang sa paaralan, bit-bit ang pangarap. Bagong araw na bigay ng Diyos para mag-aral at matuto. Ngayon maganda, halika na, sumama na kayo. Dito sa UCA, sabay-sabay tungo sa magandang kinabukasan. UCA, sama-sama, buhay ay naging makabuluhan.
pamilya. May mga gurong malalapitan at gumagabay. Dito'y may mga kaibigang makikilala, kaibigang sasamahan ka at maaasahan. Dito sa UCA, di ka nag-isa, may kasama kang lago. Sa UCA, sa UCA ka na. Ito ang paralang di ka pababayaan. Sa kinabukasan mo'y tunay na umaalalay. Isip, puso at pananampalataya, patungo sa magandang kinabukasan. Sa UCA ka na. UCA, sabay-sabay tungo sa magandang kinabukasan. UCA, sama-sama, buhay ay naging makabuluhan. Sa UCA ka na. Sa UCA ka na. Here in UCA, we're happy every day. We meet new friends to laugh, learn, and play. Schoolmates and classmates smile so bright. Teachers and staff teach us with love and care. UCA, the school that cares for you. UCA teaches us the love of God. UCA helps us learn and grow. Is the best we know. Okay, all UCA students, Here in grades 4, UCA. grade 5, and grade 6. So please settle down now. We will begin our program for this morning by 7:30. So I think we all still have a minute. So if the others are still outside po, kindly assist the students po to come in to our chapel, especially grades 4, grade 5, and grade 6. And also the grade 7 for their performance today. With confidence and joy. UCA, the school that cares for you. UCA teaches us the love of God. UCA helps us learn and grow. UCA is the best we Okay, again, good morning, UCA students. Okay, are you all ready for our program this morning? Okay, so I invite everyone to please stand up. Remain standing for our opening prayer to be followed by our national anthem and then believer's declaration. Let us all pray, close your eyes, and let us pray. Lord, dear Heavenly Father, we thank you again for today that you've given us to gather in this place to witness the talents and gifts that you've given to these students. We pray, O Lord, for your mighty hands to move in this place and in the lives of our children and of the lives of these students. May we enjoy every performance. May we enjoy every time that we will spend together, and the joy that comes from you may bring back the glory and praises to your name alone. This we ask and we pray in Jesus' name. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, telas ng sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisingil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit ang bangaw, ay hinatang tula, kawin sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na naghihinig, ang bituin at araw niya kailan pang ay di maghihinig.
Okay, so please remain standing, all of the students. So can you please play po an exercise or warm-up exercise? Kasi mukhang medyo inatok pa yung ating mga USA students early in the morning. So warm up muna tayo mga anak before we witness the play or the role play that our ates from high school prepared for us. Let us exercise. Arms up, arms down. Arms up, arms down. Arms up, arms down. Arms up, arms down. Shoulder rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arms rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hip rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Knee rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Left ankle rotation. 1, 2, 3, 4. Right ankle rotation. 1, 2, 3, 4. Hip bending. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Side hip bending. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let's shake it up. Let's discover, let's explore your creation and so much more. It's exciting, can't wait to see what you have in store. Surrounded by waves of your mystery, Lord, show me what you want me to be. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith with you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Let's dive deep in our faith. Let's dive deep in our walk. Let's dive deep in our trust. Let's dive deep in our talk. Let's dive deep in your word. Let's dive deep in your ways. Let's dive deep in your love. Let's dive deep every day. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith with you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Okay, so you may now take your seat. Thank you very much, USA students. And again, good morning also to our USA parents that very supportive to witness our event for the whole week.
Okay, so may I ask, students, what will be our program for the whole day? So today, at this moment, you are in the chapel to witness the role play or the theater play prepared by our high school students. What else? May I ask the grade 4? Grade 4, ano pa yung ibang events natin this day? Ano pa yung ina-expect nyo na gagawin natin today? Sasayaw daw. Okay, ano pa? Tama, ano pa? Booth games, tama. Dito naman sa grades 5 and grade 6. So bukod sa theater play, sabi nila booth games, what else do you expect today? Fun games, kaya kailangan na... Ay, syempre daw, ang recess time or snack time ay hindi mawawala. Okay, so today our time until 9 a.m. So you will be staying inside the chapel because today we're going to witness the performance of the voice, presentation, the moves, and also college students that will give us a special number. Okay, and also, alam niyo ba ang mga anak yung kwento ng Ibong Adarna? Have you heard that word? Sabihin natin, Ibong Adarna. Kasi our audience this morning is the grades 4, grade 5, grade 6. Taas nga ang kamay. Siyempre, grade 7, alam na alam niyan mga anak. 4, 5, 6, have you heard the story or ano ba yung Ibong Adarna? Taas ang kamay. Abo, very good. So you already have an idea about what you're going to witness this morning. But before that, so let me call up on stage a special presentation from our The Voice, The Moves participants for the school year 2025. Pwede na po, stage na sila.
people praise you, oh God. Let the people praise you, oh God. Let the people praise you, oh God. Let the people praise you, oh God. Okay, thank you very much. Our The Voice participants from Foundation Week ng 2025. So please gather on stairs po. Please have a group picture taking. Here in UCA, we're happy. So nakikita niyo po on stage ang ating participants and also some of them are winners of our The Voice 2025. Okay, so look at Miss Noriel po. With love and care. UCA, the school that cares for you. UCA, teaches us the love. Smile. UCA, helps us Put God learn. first. UCA, Okay, thank you very much again, UCA students, for the Boys 2025 participants. At today, at ngayong oras na ito, ay handa na po ang ating mga students from grade 7 to present to us Filipino panitikan, ang Ibong Adarna. So while they are preparing, I'll give you a highlight para may idea kayo so what are you going to expect to watch them on stage. Actually, ang Ibong Adarna ay isang makulay at kapanapanabik na pagtatanghal na hango sa pinakatanyag na akda ng panitikang Pilipino na Ibong Adarna. Pakisabi nga ulit, ano bang title ng papanoorin natin? Ibong Adarna. Ang kwentong ito ay kwento ng pakikipagsapalaran, kwento ng kabayanihan at mahalagang aral tungkol sa katapatan, sakripisyo at pagmamahal sa pamilya. So sa kahariang pinamumunuan ni Haring Fernando, okay, bibigyan ko na kayo ng highlights sa mga characters ha, nagkaroon ng matinding suliranin sa kanilang pamilya na nagkaroon ng sakit o karamdaman. At ang tanging mahiwagang awit ng Ibong Adarna lamang ang makapagpapagaling sa kanya. Sa kanilang paglalakbay, kasama ang kanyang mga anak na si Don Pedro, yung mga mga pangalan. Kasi mamaya maririnig yung mga pangalan. Si Don Pedro, Don Diego at Don Juan upang hanapin ang mahiwagang ipon. So ayan, meron na kayong preview or highlight of what are you going to expect to watch on stage. And now, let us all welcome, let's give a round of applause to our grade 7 students to present ang Ibong Adarna. I was wondering with nowhere to go, living in my world just when I thought this was it. I now wake up to a brand new start. There's a song and a happy heart. welcomed in a loving family. Together we will sing. UCA, the school that cares for your future. Oh, oh, oh.
through the doors, ready for this year. I enter UCA, and now I see it clear. Day by day, I grew strong. UCA became my second home. 1, 2, let's go! United Christian Academy. Hey, this is where I found family. Noong unang panahon, mayroong isang kaharian na tinatawag na Berbanya. Ang namumuno doon ay isang hari na hinahangaan ng lahat. Dahil sa angking kahusayan, mangganda ang naging pamamalakad sa Berbanya. Sa Berbanya, hari nagkasakit. May ibong mahiwaga sa bundok na mataas. Tagalayang awit na lunas sa dusa. Tanging matapang lang ang makakatagpo. Ibong Adana, awitin mo ang himig. Gamutin ang pusong naghihintay. Sa unos at dilim, sa langit na malawak. Ang tapang lang ang makatatagpo sa'yo. Ngunit isang araw, nagkasakit ito. Malubha na ang sakit ng inyong ama. Narito na po ang manggagamot. Ang sakit ng hari ay mabigat at maselan. May lunas pa ho ba ang kanyang karamdaman? Huwag kayong mawalan ng pag-asa, mahal na prinsipe. May mabisang gamot na magpapagaling sa hari. Kailangan niyang mapakinggan ang awit ng ibong Adarna. Saan namin makikita ang ibong ito? Naninirahan ito sa bundok Tabor. Makikita niyo ito sa isang punong tinatawag na Piedras Platas na makinang. Mga anak ko, nangihina na ako. Maaari niyo bang ulihin ang ibon na yan para sa akin? Pedro, Ano po ang aking maipaglilingkod, ama? ikaw ang nakakatanda. Maaari mo bang ulihin ito para sa akin? Isa po itong malaking karangalan, aking ama. At iyon nga ang nangyari. Naglakbay si Don Pedro papuntang bundok Tabor. At nang marating niya itong bundok, Hay, nakakapagod. Ito na kaya ang bahay ng ibong iyon? Ang sikat sa silanganan, ang hangin galit kung sangin, ito ay abaw, agos di man mapanlaw. Kamanalan tanaraw, lungkot mo ay mapalahaw, kapag lumuhawan, kadiliman ay harapan. sa kapagudan at sa awit ng ibong Adarna, nakatulog si Don Pedro. Ang ibon ay huminto sa pag-awit, ngunit may ugaling magbawas pagkatapos ng kanyang magandang tinig. Sa kasamaang palad, si Don Pedro ang mahihimbing, napatakan at naging batong buhay sa ilalim ng Piedras Platas. Sa hindi pagbalik ni Don Pedro, nagkagulo ang buong Berbanya at ang ay pinadala naman ay si Don Diego.
Kaparehong kapalaran ang sinapit ng magkapatid. Nakinig ng awit at siya'y napahimbing. At sa pagkakahimbing, napatakan ito at siyang kaawa-awang naging batong buhay din. Dahil sa hindi pagkakabalik ng dalawang magkapatid, lumala lalo ang karamdaman ng hari. Ama, nais ko kayong gumaling. Maaari niyo po ba akong payagan pumunta sa Tabor upang hulihin ang ibon at hanapin ang aking mga kapatid? Hindi maaari, anak. Ikaw na lamang ang natitira sa akin at kapag ikaw'y nawalay pa, tiyak ako'y mamamatay na. Ngunit ama, ang makita kang ganyan ay mas mahirap para sa akin. Patawarin ninyo ako, ngunit kung hindi ninyo ako papayagan, ako ay aalis na lamang ng labag sa inyong kalooban. Sige anak, magtagumpay ka nawa. Umalis ang paboritong anak ng hari, kahit labag ito sa kanyang kalooban. Nang makalipas ang 4 na buwan, isang tinapay na lamang ang natitira sa kanya. Sa kanyang paglalakbay, nasalubong niya ang isang leprosong matanda. Ginoo, maawa ka. Ako po'y humihingi kahit kaunting magpagkain lamang. Maraming salamat, Ginoo, sa inyong kabaitan. Ano po ba ang iyong pakay at baka maari ko kayong matulungan? Ang aking ama ay may sakit at ang tanging lunas ay ang awit ng ibong Adarna. Nauna na ang 2 kong kuya, ngunit 3 taon na noong sila ay umalis. Ginoo, mahirap ang inyong binabalak, ngunit maaari ko kayong matulungan. Pagdating sa bundok ay may makikitang puno. Huwag doon tumigil. Tumingin lamang kayo sa ibaba at may makikita kayong kubo kung saan naninirahan ang taong magbibigay sa inyo ng payo upang mahuli ang ibon. Nang marinig ito lahat, umalis na si Don Juan upang hulihin ang Adarna. Lahat ng utos ay kanyang ginawa. Sa bawat awit ng Adarna, sinusugatan niya ang palad niya at pinapatakan itong dayap. Sa sobrang hapde, siya ay nagigising. 7 sugat ang natamo niya. Naiwasan niyang ipot ng ibon at naghintay siya ng mahimbing na ito. Sa pagkakahimbing ng ibon, ay itinali niya na ito. Iyon nga ang ginawa ni Don Juan. Naging tao muli sila Don Pedro at Don Diego. Bumalik silang 3 sa bahay ng ermitanyo upang magpasalamat. Umuwi sila ng sabay-sabay. Naging maganda ang lakad ng ating bunso. Tsak, nasa kanya naman ang mga parangal at basbas ni Ama. Mahusay si Don Juan, kuya. Wala tayong makakawa doon. Kabiguan ang nasa atin at katagumpayan naman ay sa kanya. Bakit hindi na lang natin siya patayin? Tsak, nasa atin ang mga parangal at basbas nga Ama. Ayos ka lang ba, kuya? Sariling mong kapatid ay papatayin mo? Hindi ka ba naiinggit sa kanya? Tignan mo, paborito siya ni Ama at ngayon, nasa kanya naman ang mga karangalan. Hindi, kuya. Mali ito. Makakapatid tayo. Kung masama ang pagpatay, pagtulungan na naman natin siya. Bahala ka dyan, kuya. Ngunit hindi ako kasama dyan. Pikit mata na lamang ako.
Maraming salamat po. Walang anuman, Don Juan. Ngayon ay umalis ka na. Tiyak na hinahanap ka na ng iyong ama. Daling-daling bumalik si Don Juan sa Bebanya. Ang mga paa niya ay tila lumilipad. Anong saya ang naramdaman ng buong kaharian sa pagdating niya. Nagman sa ama't ina at niyakap ang dalawang kapatid. Noong dumating si Don Diego at Don Pedro, inalagay nila ang ibon sa tabi ng kanilang ama. Kahit anong gawin nila ay ayaw nitong umawit. Ngunit, nung dumating si Don Juan, hindi lamang ang hari ang sumigla. Nagsimula na ding umawit ang Adarna. Mahal kong Juan, salamat at nagbalik ka. Mahal na hari, tanging si Don Juan ang nagtagumpay. Nalampasan niya ang 7 awit at tiniis ang hapdi ng sugat upang hindi maging bato. Siya rin ang nagligtas sa kaniyang mga kapatid, ngunit siya'y pinagtaksilan ni na Don Pedro at Don Diego. Binukog nila si Juan at iniwan sa gubat upang silang kumuha ng parangal. Mga taksil, bakit nyo ginawa yun sa inyong kapatid? Ama, patawarin niyo na po sila. Pinapatawad ko na po sila. Kung iyan ang nais mo, sige, ngayon mga anak, bantayan ninyong mabuti ang ibon. Diego, tingnan mo ang ating kapatid. Napakahimbing ng tulog. Ito na ang pagkakataon nating bumawi sa kahihiyang idinulot niya. Ano balak mo, kuya? Baka lalo pa tayo mapahamak kay ama. Hindi tayo, kundi siya. Buksan natin ang hawla. Kapag nakawala ang ibon, si Juan ang masisisi dahil siya ang huling bantay. Mapapalayas siya at tayo ang muling bibida sa Bebanya. Sige, kuya. Pagod na rin akong lagi siya pinupuri ni ama. Tara na, kuya. Magkunwari tayong tulog sa ating silid bago pa siya magising. Naku, wala na ang ibon. Tiyak na mapaparusahan ng mga kapatid ko. Mabuti pang ako na lang ang umalis ng Bebanya. Nasaan ang ibon? Don Pedro, Don Diego, nasaan si Don Juan? Hindi po namin alam, ama. Si Don Juan ang huling bantay kagabi. Hanapin ninyo siya, ngayon din. Hinanap ng dalawang prinsipe si Don Juan, ngunit hindi nila ito makita. Nahulughog na nila ang malalapit na pook sa kanilang kaharian maliban sa bundok Armenia na buong buhay nila ay hindi pa nararating. Nang mariting nila ito, nabighani sila sa kagandahan ng mga tanawin. Ang mga puno ay naguhuntik sa bunga at parang hiwagang nawawala ang kanilang mga problema. Sa di kalayuan, nakita ng dalawang prinsipe si Don Juan. Diego, si Don Juan. Saan? Ayun oh,
Maganda ang lugar na ito ni Don Juan, Jeko. Manira na lang kaya tayo kasama niya. Magandang idea yan, kuya. Sige. Juan, aming bunso, nagagalak ka naming makita ulit. Maganda ang puok na ito. Dito na lamang kaya tayong manirahan lahat. Magandang ideya, kuya. Kung sa bagay, mabubuhay tayo dito ng kaaya-aya. Tara, libutin natin ang kabundukan. Mga kapatid, tignan nyo. Ang ganda ng balon. Sino kayang nagmamay-ari nito? Imposible may mga arin ng balon iyan. Wala namang malapit na bahay sa kapaligiran. Tara, tignan natin ang loob. Ako na ang mauuna. Teka kapatid, mas matanda ako sa iyo, kaya ako na mauuna bumaba. Teka, ako ang panganay. Ako na ang siyang mauuna. Sige kuya, ibalita mo na lamang sa amin ang meron sa loob niyan. Kuya, anong meron doon? Kuya, ba't parang namumutla ka? Madilim, lubhang, napakalalim ng balon. Hindi ko narating ang ilalim. Kung gayon, ako naman ang bababa. Kuya, anong meron doon? Diego, namumutla ka ng todo. Maupo ka muna. Madilim, lubhang malalim ang balon. Hindi ko nararating ang ilalim. Ako naman ang bababa. Si Don Juan lamang ang nakarating sa pinakailalim ng balon. Ang dalawang kapatid niya ay muling nakadama ng pagkabigo. Sa ilalim ng balon ay mayroong kaharian. Sa kaharian iyon, naninirahan magkapatid na parehong mayroong bantay. La 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 la. Napakagandang binibini. Sino ka? Ano ang iyong pakay? Magandang binibini. Huwag mo sanang masamain ang aking pagpunta dito. Naparito ako mula sa itaas. Ngunit nang makita ka ay ayaw ko nang bumalik pa. Nabiyag ako ng iyong kagandahan. Handa akong paglingkuran ka panghabang buhay. Kitamis ng iyong mga salita. Ngunit, ayoko. Mahal kong prinsesa, ang buhay ko ay ikaw. Ano pang saysay netong aking buhay kung sawirin lang naman ako sa pagsinta? Kung gayon din lang naman, ako ay patayin mo na lamang. Tanggapin mo itong aking puso. Pag iyang puso ay naglaho, nagtaksil ka sa iyong pangako. Pagtataksil, hindi ko magagawa yan sa aking pinakamamahal. Juana, nasaan ang tanghalian ko? Sino ka? Aba, Juana, mukhang masarap ang inihain mo ngayon ah. Aking prinsesa, magtago ka. Tara na, aking mahal, at tayo ay magpakasal. Sandali, hindi pa tayo pwedeng umalis. Ang kapatid ko, hindi ko siya pwedeng iwan. Nasaan siya at susunduin ko?
Hindi iyon ganon-ganon na lamang iniirog ko. Tulad ko, ang kapatid ko ay mayroong bantay. Ang bantay niya ay mas mahirap mapatay. Ito ang ulo ng ahas na ito at kahit putulin mo ang mga ito, tutubo at tutubo pa rin ito. Wala akong ibang hangad kundi ikaw ay mapasaya, aking prinsesa. Ako'y handang pumunta sa iyong kapatid at siya ay iligtas. Napakagandang binibini. Sino ka? Bakit ka na parito? Patawarin ninyo ako sa aking kapangahasan, ngunit narito ako upang kayo ay paglingkuran. Ginoo, hindi mo pa ba nalalaman na ang buhay mo ay nasa panganib dahil sa siyempiyente nagbabantay sa akin? Mapanganib man ang aking haharapin, kung ito na nga talaga ang aking kapalaran, wala na akong ibang magagawa kundi tanggapin ito ng walang luha. Ang tunay na kamatayan ay ang di kamasilayan. Heto ang bote ay makakapatay sa siyempiyenteng aking bantay. Galingan mo at ako ay iyong balikan. Kinalaban ni Don Juan ang ahas ng bantay ng prinsesa. Ito ay napatay niya. Salamat sa tulong ng boteng binigay ng prinsesa. Nang mapatay, ay bumalik sa dalawang prinsesa at umakyat sila sa balon. Pagdating nila sa itaas, anong inggit ang nadama ng dalawang niyang kapatid? Kay gandang prinsesa niya, aking kapatid. Iniligtas ko sila sa loob ng balon. Naku, ang singsing ko. Niiwan ko ang singsing ko sa ibabaw ng lamesa. Pamana pa naman iyon ng aking butihing ina. Huwag mag-alala, prinsesa. Kukunin ko ang iyong singsing. Uwi ng Berbanya ang dalawang magkapatid. Doon ikinasal si Prinsesa Juana kay Don Diego. Ayaw naman magpakasal ng kapatid niyang si Leonora kay Don Pedro dahil ang mahal niyang talaga ay si Don Wang Hirang. Nagsimulang maglakbay si Don Juan pauwi at paglakbay ay may nasulubong isang ibong marikit. Sa kanya'y lumapit. Magandang tinig nito ay ipinarinig. Mahal na prinsipe, kay tagal nating nawalay sa isa't isa. Anong ligayang nadarama nang ika'y makitang masigla. Ako ay umalis ngunit di dahil naghinanakit, kundi dahil sa dalawa mong kapatid na nais tayong patayin. Yun ang limutin si Leonora mong iniibig, pagkat mayroong mas magandang binibini. Kaya
Pinakinggan ni Don Juan ang awitin ng ibon at nagtungo nga sa De Los Cristal. Ako'y nabiyag ng iyong kagandahan. Nang makita ang iyong kariktan, puso ko ay kakaba-kaba. Ako'y anak ng Berbanyang kaharian upang ikay sadyang puntahan. Narito ako upang ikay paglingkuran at ialay ang aking buhay magpakailanman. Tumindig ka, Ginoo, kung ang sinasabi mo ay totoo. Ako ay isang prinsesa sa kaharian ng De Los Reyes. Tumingin ka sa paligid. Lahat ng makikita mong bato dyan ay buhay na tao noon. Iyan ang inilapat na parusa ng aking ama sa mga prinsipeng hindi nagtagumpay sa kanyang mga pagsubok. Ngunit, aking mahal, hindi ko hahayaang matulad ka sa kanila. Tayo pumanhik sa palasyo at tinitiyak kung hindi ka magiging bato. Magandang hapon, mahal na hari. Magandang hapon din sa iyo. Ano ang nais ng mahal na Ginoo? Narito po ako upang hingiin ang kamay ng inyong pinakamagandang anak na si Doña Maria. Kung ganoon, maaari mo ba akong bigyan ng kaunting pabor? Lahat po ay gagawin ko para sa mahal na hari. Narito ang buto ng trigo. Itanim mo ito ngayong gabi, at sa gabing ito mo rin siyang aanihin at gagawing tinapay, upang bukas ay may maihahanda sa aking pang-almusal. Masusunod po, mahal na hari. O siya, maiwan ko muna kayo at ako'y matutulog na. Aking mahal na prinsesa, mukhang imposible ang pinapagawa ng inyong ama sa akin. Huwag mag-alala, hindi kita hayaang maging bato. O siya, matulog ka na rin at ako na ang gagawa ng paraan. Dahil sa talentong mahikablangka ng prinsesa, nagawa nito ang pinapagawa ng hari. Kinabukasan ay mayroon na itong tinapay sa hapag. Hindi makapaniwala ang hari kaya ito'y nag-utos muli. Lahat ng utos ng hari ay nagawa ni Don Juan at walang nagawa ang hari kundi ibinigay ang kamay ng kanyang mahal na anak. Ngunit paalis pa lamang ang dalawa nang magbago ang isip ng hari at hinabol sila. Tumakas ang dalawa at napunta sa kagubatan. Aking iniibig, huwag mangamba. Ikaw ay bumalik na muna sa inyong kaharian. Lapitan ko muna ang aking mahal na ama upang hindi ito mag-alala ng tunay. Ngunit, ipangako mo sa akin, Don Juan, na hindi ka lalapit sa kung sinong babae man. Pangako, aking mahal. Sila ay nagkahiwalay at si Don Juan ay umuwi. Nagtipon-tipon ang pamilya ni Haring Fernando para sa isang masayang hapunan dahil nagbalik na si Don Juan. Si Prinsesa Leonora na naghintay ng 7 taon ay sobrang saya. Sinabi niya sa hari na ayaw niya magpakasal sa iba kundi kay Don Juan lamang. Pumayag ang hari at itinakda ang kasal kinabukasan. Isang himala ang iyong pagbabalik, Juan. Ang aking korona ay tila nagniningning mula sa iyong presensya. Tunay ngang pinagpala ang Berbanya. Juan, anak, sa wakas ay tapos na ang iyong paglalakbay.
Leonora, ikaw ang aking binalikan. Ngunit bakit tila may kulang sa aking alaala? Tila malayo ang nilakbay mo, kapatid. Ngunit narito ka na at naghihintay ang iyong gantimpala. Huwag na mag-alinlangan. Bukas na bukas din, itutuloy na ang kasalang naudlot ng 7 taon. Nasa tapat na ng altar sina Don Juan at Leonora. Biglang papasok si Doña Maria na nakabalabal ng ginto. Dala niya ang isang mahiwagang bote. Itigil ang kasal! Hindi maaaring matuloy ang kasalang ito nung walang handog mula sa isang dayuhan. Sino ang babaeng yan? Ang kanyang tindig ay tila isang reyna. Masdan ninyo ang sayaw ng katotohanan. Naalala mo ba ang mga trigo na itinanim, pinatupo, at kinawang tinapay sa loob ng isang gabi? Nakalimutan mo na ba ang pagpapatag ng bundok at paghahanap sa singsing sa gitna ng karagatan? Sino ang nagligtas sa iyo sa galit ng aking amang si Haring Salermo? Sino ang nagputol ng sariling daliri para lamang ikaw ay makakain ng isda? Sumumpa ka, Juan. Sumumpa ka sa ilalim ng buwan na si Doña Maria lang ang iyong ibigin. Bakit nasa harap ka ng ibang dambana? Tama na! Tama na! Maria, patawarin mo ako. Ang sumpa ng iyong ama ay nawala na. Ikaw ang aking tunay na mahal. Dahil sa mahika ng negro at negra, natauhan si Don Juan. Naalala niya na si Doña Maria ang tunay niyang mahal. Hihingi siya ng tawad kay Leonora at sasabihin na kay Maria siya dapat magpakasal. Narito ako, Juan. Handa ka na bang panindigan ng inyong sinumpaan? Ngunit paano ako? 7 taon ako naghihintay, Juan! Leonora, hayaan mo si Juan sa kanyang pinili. Ako ang laging narito para sa iyo, mahal na hari. Kung hindi mapapasa kamay ni Juan si Leonora, ako ang handang maging kabiyak niya at maging tapat sa kanya habang buhay. Makatarungan ang mungkahi ni Pedro. Juan, dahil si Maria ang nagligtas sa iyong buhay, siya ang iyong pakasalan. Pedro, ikaw naman ang magpapatuloy ng pangako kay Leonora. Sa wakas, ang bawat isa ay nahanap ang kanilang tadhana. Sa araw na iyon, 2 kasal ang naganap. Ikinasal si Doña Maria kay Don Juan at si Princess Leonora naman kay Don Pedro. Si Don Juan at Doña Maria ay bumalik sa Reino de los Cristales upang doon maghari. Habang si Don Pedro at Leonora naman ang siyang nagmana ng korona ng Borbania. Sa Berbanya, hari nagkasakit. May ibong mahiwaga sa bundok na mataas. Taglayang awit na lunas sa dusa. Tanging matapang lang ang makakatagpo.
praise. Palakpakan po natin ang ating mga student from grade 7. Napakagandang pagtatanghal ng Ibong Adarna. Picture taking muna. Look at the camera. Sa pag-isip sa umaga, puso'y puno ng tuwa't saya. Habang sa paralan, bit-bit ang pangarap. Bagong araw na bigay ng Diyos para mag-aral at matuto. Put Tayo'y God maganda, first. halika na, sumama na. Okay, maraming salamat grade 7 at mapapanood natin sila muli sa pagtatanghal ng Ibong Adarna sa mga susunod pa na araw. At ngayon naman, hindi lang tayo magkakaroon ng fun games at booth games. Nakalimutan nyo ata, meron pa tayong kulang na isang event na inaabangan ng lahat, ang letter M. Mystery ba? That's right, the mystery box. So sa mga nakaipon ng maraming ticket or winning ticket, so you still have a chance na papalitan yan for you to join the mystery box. Sino ba ito marami ng winning tickets na naipon last foundation week? Meron ba? Meron. So punta kayo mamaya doon sa booth game ticket if you want to join the mystery box. Papalitan nyo na yun, anak, so that your names be listed for our mystery box for the whole week hanggang Thursday. Yes, okay, so while they are preparing the boxes and also our participants for the mystery box, may I invite, sino ba itong pinaka-energetic na ano? Pipili ako ng 4, 5, 6, 6, 2 bawat level to stand. Wala pa anak eh. Very energetic. Sige, wait lang. Sit down muna. Mag-exercise muna tayo habang preparing sila. Okay, sige, si Viel. Si Althea. 1 by 1 girl. Sige, ikaw. Dito, babae. Okay. Basta grade 6 na himahiyain ng grade 6 sige, si Zaki. 1 girl. Fairies. Doon sa stairs. Pakiplay nga po ng isang napakagandang exercise sa video. Dito, anak. Okay, everyone, stand up. O, tayo tayong lahat. Lahat tayo magsasayaw. Okay. 4, 5, 6, stand up. Okay, so bago po tayo mag-play ng music, may we request Athena Mission from grade 9 to please come inside the chapel for the mystery box. Okay, music please. Grade 5, stand up anak. Tingnan natin sino pinaka-energetic na team. Everybody
job! Thank you very much, 4, 5, 6. Sa next na dancing nyo, magbibigay ako ng special prize. Okay? So now, let's recall on stage our mystery box winner. Andiyan na ba siya? Okay, again 4, 5, 6, you still have a chance na magparista for the mystery box if nakompleto nyo na yung inyong mga winning tickets. So I think after this sa chapel, you will proceed to the booth games. So please make sure that you have your game tickets. Meron na ba? Para sa grade 4 may nakita ko kanina No, game ticket, right? Sino ba ito may game tickets? Patingin na, borrow ako, borrow. Yan. Papakita natin sa kanila. Ayan. So you can still purchase a game ticket para makapaglaro kayo ng booth games. At if you will collect winning tickets, ipapalit nyo lang anak doon sa may info booth para maka-join kayo ng mystery box. Andiyan na ba si Ate Athena? Okay, calling po Athena Mission from grade 9 for our mystery box. So, yeah, meron tayong 5 boxes. We still have the letter U, letter C, letter A, number 2, and number 9. Sino ba yung gusto maglaro ng mystery box? Ha? Pag sinilip ko, grabe yung mga prizes dito. Kailangan yung galingan mag-choose. Ay, wow! Parang malalaki yung laman ng mga mystery box natin, Perfect for the students. Wow! Parang gusto ko din ito. Okay na. Ako na maglalaro ng mystery box kasi ang ganda ng laman ng mga mystery box. Okay, here's Ate Athena. Yan. Ilang winning tickets ka, anak? How many winning tickets na na-collect mo? I think 40 yung quartz tier natin, di ba? Parang gano'n. Okay, so Ate Athena, kaway ka muna sa iyong mga schoolmates from grades 4, 5, and 6. Ayan. So, paano ka nakaipon ng maraming winning tickets and now that you are in the mystery box? Bigyan mo sila ng tips. Bigyan mo sila ng tips. Come on. Kailangan mo silang bigyan ng tips kasi gusto daw rin nila maglaro ng ng mystery box. I just played a lot of games, mostly for fun, but also for the mystery box and also the prizes that you'll able to get. Because it feels rewarding. Ayun daw, that feels rewarding. Ganun din ba kayo? Okay, so maglaro kayo mamaya sa booth games para, sabi ngayon, not just for fun, but also yung goal niya is for the mystery box. Now, Ate Athena, meron ka na ba napiling box? Letter U, letter C, A, or number 2 or 9? Ma'am. Letter A. Abay, nasa gitna talaga. Okay. So, halika ito, ate. Hawakan mo siya sa gitna. Yan, ha? Ito ikaw sa gitna para ma-surprise ka. Yan. Okay? Sa gitna talaga. The letter A. Are you ready, Ate Athena? Parang medyo malaki ito. Nahirapan akong kunin. Okay, ready? Ako hahawak ng box. Ikaw yung kukuha ng prize mo. Okay, ready? In 3, 2, 1. Ay, wow! Pakita mo naman sa kanila. Yan, tanggalin yung hindi kasama yung paper, anak. Yan. Okay, a paint kit. Parang gusto rin niya ng 4, 5, 6. I think mahilig sa art materials. Okay, picture muna tayo, Ate Athena. Okay? Siya lang sa. But God first. Okay, congratulations, Ate Athena. See you on the next mystery box. So, next time, antayin ko yung mga galing 4, 5, and 6 mag-mystery box tomorrow or until Thursday. So, again, for some announcement, you can still purchase the game ticket, yung pinakita ko kayo ng sample doon sa ating info booth area. And after this, you will proceed to the booth games. Mag-booth games kayo and then later on at 11 a.m. sa fun games naman kayo. Okay ba yun? Tingin ko marami na kayo na warm up kanina so that you are ready for your fun games later on. Galingan nyo anak maglaro because the year-end event are still part for your citations if you will win an award. Okay? So kasama pa rin yan sa ating mga award list ninyo until recognition and graduation. And we also still
encourage everyone. Sino ba din may mga friends, relatives, family na still studying outside? You can invite them inside our school for the year-end event so that they can witness yung mga dances ninyo, yung mga activities natin, and also the theater play that are prepared for us by our high school students. Okay? Bilhin. Again, pwede kayong bumili ng booth games ticket doon sa my hallway area, sa information booth. Okay? And after that, during that, kasi they're asking for the recess time. So during your booth games, habang naglalaro kayo, the others are still, can have their snack naman sa canteen. But please make sure that you will ask for your advisor's permission so that you are informed kung nasaan kayo at hindi tayo loitering sa ating campus. Okay ba yon? Ang ating booth game area ay sa first floor. O first floor lang tayo at ang canteen ay nasa first floor na. So, all 4, 5, 6 will remain on the first floor. Mamaya pa kayo akit sa fourth floor at 11 a.m. Okay po? Everybody understood my instruction? Okay, so let us close the program. I invite everyone to stand. Let us pray, and I know that you are excited for the whole day event, for our fun games at booth games. Excited na siya, oh. And also, wala po munang lalabas. Reminder also, mga anak, yung gamit ninyo, mga tumbler, especially, lagyan ng pangalan at huwag iiwan kung saan-saan. All your things, all your bags, all your snack bags, laging kasama sa inyo kasi wala tayong room for you to put it. Okay po? So let us close our eyes and let us pray. Lord Heavenly Father, we thank you, O God, for a wonderful day that we started. May you guide us, O God, with your mighty hand and protection. May we enjoy the whole day of events with our classmates, with our schoolmates, with our teachers. And Lord, all the glory and praises only belongs to you. This we pray and we ask in Jesus' mighty name. Amen. So see you again tomorrow inside the